Di ko sure kung naging makatarungan ba ako sa mouse na 'to, kasi hindi naman siya sira, hindi rin siya pangit, pero hindi na siya ang gamit ko ngayon. Ganito kasi 'yun, Logitech G102 talaga ang gamit kong mouse dati. Super goods ang size nun sa kamay ko at masarap i-click. Kaso after a year, nagkaroon na siya ng double click issue. Isang click lang ginagawa ko pero dalawa ang nare-register. Kaya bago ako bumili ng kapalit, ilang araw din akong nanood ng mga reviews. Compare dito, compare doon. Hanggang sa ito ang napili ko, Asus TUF Gaming M3 Gen 2. Binili ko pa to noong 2023. Actually, Razer Viper Mini talaga ang gusto ko noon. Kaso palaging out of stock at parang wala na ring mabilhan. Kaya ito ang naging choice ko. Simple lang naman kasi ang hinahanap ko noon. Magaan, mabilis o mataas ang DPI, hindi gumagamit ng AA battery or AAA man, hindi rin kalakihan para hindi sumakit ang kamay ko kahit matagal mag-work. At wired, oo, wired talaga. Kung mapapansin nyo, halos lahat ng gamit ko wired. Noon kasi hindi pa talaga ako kampante sa wireless. Lagi ko naiisip paano kapag na-disconnect habang nagtatrabaho. Pagdating sa specs, pasok na pasok talaga siya sa gusto ko. Sobrang gaan niya at ang bilis. Kaya naging daily mouse ko siya. More than 2 years ko rin siyang ginagamit at masasabi kong ayos na ayos talaga siya. Hanggang sa bumili ako ng MacBook Air last year, 2025. May kasama yun na libreng Rapo M350 silent na mouse. Ang plano ko ibigay agad sa kapatid ko. Kasi may mouse naman na ako, itong ang Asus. Pero hindi nangyari habang ginagamit ko pareho. May isa akong bagay na na-realize. Yes, importante pa rin talaga sa akin ang mataas na DPI. Pero mas importante pala ang comfort. Hindi pala sapat na magaan lang ang mouse. Yung feeling din pala ng click, malaking bagay. Dito ko lang na-realize na mas gusto ko pala yung click na konting piga lang, registered na agad. Kumpara dito sa Asus, pakiramdam ko lang parang mas malalim ng kaunti ang click niya. Hindi naman siya mabigat, hindi rin masakit sa daliri. Siguro kung normal lang ang gamit ko, hindi ko rin mapapansin. Pero bilang QA, libo-libong click ang ginagawa ko sa isang araw. Kaya kahit maliit na difference lang ang pakiramdam, ramdam na ramdam ko pa rin. Kaya habang ginagamit ko araw-araw, mas hinahanap pala ng kamay ko yung mas effortless na click. At doon ko na-realize iba pala talaga ang preference ko. Kaya unti-unti, mas Rapo na ginagamit ko. At itong Asus, itinago ko muna. Ang nakakatuwa lang nung itinabi ko siya, ayos na ayos pa talaga siya. Wala akong naging problema. Pero parang nagtampo yata. Kasi nung kinuha ko ulit sa taguan, bigla namang hindi na maayos yung scroll wheel niya. Kapag nag-scroll ako pataas, minsan pababa ang pupuntahan. Kapag pababa naman, minsan aakyat ulit. Parang sinabi niya, ayaw mo pala sa akin ah. Wala naman siyang issue dati. Kaya medyo nagulat din ako at doon ko rin naalala, ganito rin nangyari sa dati kong Logitech. Magkaiba man ang brand, pareho silang nagkaroon ng problema pagkatapos ng matagal na paggamit. Hindi ko alam kung ang lifespan lang ng mouse ngayon ay sadyang 1 to 2 years lang or matindi lang talaga akong gumamit. Araw-araw ba naman kasi. Pero isang bagay ang sigurado, hindi niya ako binigo. Tinuruan lang niya ako kung ano talaga ang hinahanap ko sa isang mouse. Minsan kasi hindi ka bumibili ng maling product, bumibili ka lang ng products na magpapalinaw sa'yo kung ano talaga ang gusto mo sa susunod. At baka kasama na rin doon ng pagdagdag ng budget kasi kung gagamitin ko rin naman araw-araw, baka sulit din mag-invest ng kaunti pa. So, Verms rating tayo. Sulit. 9 out of 10. Sulit pa rin. More than 2 years ko rin naman siyang ginamit na araw-araw at kung hindi ko nakilalang Rapo, malamang ito pa rin ang gamit ko hanggang ngayon. Masarap gamitin. 8.8 out of 10. Magaan, mabilis or mataas ang DPI. Saktong laki pero habang tumatagal na-realize ko na mas gusto ko palang mas magaan na pakiramdam na click. Hindi dahil pangit ang click nito mas bagay lang talaga sa akin ang ibang experience. Napapangiti pa rin ba ako? 8 out of 10. Oo, kasi naalala ko kung gaano katagal ko rin siyang naging kasama sa trabaho. Sayang lang, parang nagtampo yata nung itinago ko. Paglabas ko ulit, si scroll wheel naman ang sumuko. Bonus round, bibilhin ko ba ulit? No, hindi dahil sa hindi siya maganda. Satisfied naman ako sa kanya. Gusto ko lang talaga ma-experience ang ibang model. Mas malinaw na rin
kasi ngayon kung ano ang hinahanap ko sa isang mouse. Mataas ang DPI or mabilis, magaan at effortless ang clicking experience or low click force and short click travel. After years of ownership, siguro hindi naman talaga ito tungkol sa mouse. Tungkol ito sa pag-discover na habang tumatagal, nagbabago rin ang standards natin. Hindi lahat ng produktong hindi mo na ginagamit, maling bili na. Minsan natapos lang talaga ang purpose niya. At dahil sa kanya, mas alam mo na ngayon kung ano talaga ang hahanapin mo sa susunod. At sa tingin ko, yun ang tunay na sulit.